Too much expectations can really destroy you. Ganito ang naging reaction ng both national director and probably pati itong nanalo bilang second runner-up na si Miss Myanmar sa Miss Grand International. Ang tanong, hindi ba tanggap ni Miss Grand Myanmar ang pagiging second runner-up? Pati na rin ang kanyang national director at ang kanyang team? Di ba? Ang taas na ng placement kapag second runner-up ka sa isang international competition. Alam naman natin na second runner-up is a very high placement or a very good placement para sa isang international beauty pageant. Pero mukhang hindi naging masaya ang kampo ng Myanmar sa tinamo ng Miss Myanmar doon sa Miss Grand International. Kung makikita nyo, after ng pictorials ng awarding ceremony, nag-back out sila. Nag-walk out ang grupo ng Myanmar. Tapos, nung pagdating nila sa lobby ng hotel, medyo may sinabi ata yung national director doon sa camera. In which, siguro ang possible na translation dyan is, dahil sa emosyon niya, nasabi niya na huwag niyo akong bibidyohan, parang ganun. Sa tingin mo ba na-overwhelm lang si Miss Myanmar pagkatapos ng pageant dahil dito niya na-feel yung sobrang pagod talaga? Or baka naman totoo yung sinabi ni Nawat sa kanya na nag-overthink siya ng malala kaya kinakain siya mismo ng kanyang emosyon. And sabayan mo pa ng emosyon din ng kanyang grupo, especially after the pageant. Marami din ang nagsasabi na dahil sa buhos ng emosyon ay nagawa nito ang buo Myanmar na team na umalis doon sa venue na tila'y masama ang kanilang loob doon sa resulta ng Miss Grand International. So, ganito talaga ang epekto kapag nilamon ka talaga ng iyong emosyon. So, kapag nasa emosyon ka, medyo parang yung nasa paligid mo hindi mo na napapansin dahil medyo iba na yung mood mo, medyo mataas talaga yung presyon mo. So, kapag konting medyo nai-irritate ka na. So, ganito yung naging nakita natin sa video, especially sa pag-asta ng national director. At dahil dito, tuluyan na nga talagang hindi nag-attend si Miss Myanmar doon sa post-celebration after the coronation night ng Miss Grand International. Kasi nga, mas inintindi yung kanyang emosyon doon sa hotel habang kasama niya yung kanyang buong Myanmar team together with the national director na mataas din yung emosyon. Agad naman nag-live si Mr. Myanmar na ngayon ay national director ng Miss Grand Myanmar. So ito yung mga pointers na sinabi niya sa live. Number 1, Mr. Nawat, tell him if you win popular vote. So may arrangement pala pagdating sa vote. Number 2, Indonesia National Director gave a certain amount of cash. So 25k for popular vote. Number 3, that's why Nawat won cash money from Myanmar National Director. So parang same na rin, no? And then for Myanmar National Director na hindi daw siya makakapagbigay ng cash kasi app ang kaya niyang ibigay. So, number 5, only today Myanmar's national director voted more than $25,000. So, ngayon lang daw siya naglabas ng ganitong kalaking pera. And number 6, yung pera daw na nilabas niya is from sa mga inutangan niya from friends. And then number 7, ayun, wala na nga daw Miss Grand Myanmar. No more Miss Grand Myanmar. So, that is according sa National Director ng Miss Grand Myanmar. So, correct me if I'm wrong dito ha. Meanwhile, busy ang mga iba't ibang kampo ng Miss Grand International, especially dito sa Miss Grand Philippines na nag-picture taking sila together with the National Director, si Sir Arnold Vegafria, na with all his team, very proud sa accomplishments ng Philippines bilang first runner-up for the 3rd time sa Miss Grand International. And no hard feelings. Kontento tayo, satisfied tayo sa first runner-up finish ng Philippines kasi nga mabigat talagang kalaban yung mga kabatch ngayon, especially kay India, which is the winner for today's edition. And syempre naman, magaling din naman at malakas din si Myanmar bilang second runner-up, and then si France,
and then si Brazil. So, ito yung batch na talagang masasabi mo na fair din naman talaga yung calculations or tabulations na wala ka talagang naramdaman na parang there's something wrong, no? Parang satisfied tayong lahat. Even if hindi tayo mismo nanonood doon na live na nanood via dun sa social media accounts. At dito sa last part ng video, makikita nyo na wala na talaga. Hindi na maaninag si Miss Myanmar bilang second runner-up sa apat na yan. So, nandyan si Miss Grand na winner, si India, then the first runner-up, Philippines, tapos third runner-up na si France, and the fourth runner-up na si Brazil. Hindi ko lang sure kung magkakaroon ng announcement after nyan kasi ang daming drama pala after ng announcement of winner. I am very sure, very aware dito si Nawat, ang ating papa sa MGI, in which mukhang disappointed siya dahil sa inugali ng Miss Myanmar, Miss Grand Myanmar, tsaka ng national director nito sa pag-alis ng corona, sa pag-alis ng SASH, and then umalis na doon sa Miss Grand venue. Kasi nga, marami ang nag-react tsaka nagsabi na inappropriate behavior yung pinakita ng kampo ng Miss Grand Myanmar. So, magkakaroon ng reaction ng live kung ano yung pwedeng masabi ng organization, hindi lang si Nawat kasi i-review talaga nila kung ano yung nangyari basing from sa mga naipakitang videos, tsaka yung naka-witness na staff na nandun, naka-witness na mga candidates. And I am not sure kung at stake or baka nangangalib na mawala yung second runner-up placement ni Miss Grand Myanmar dahil nga sa pinakita nilang asal after ng coronation night. Kaya uulitin ko na naman ito, huwag talagang mag-expect ng sobra-sobra kasi ganito yung magiging example sa mga emosyon na pinakita ng kampo ng Miss Grand Myanmar. Kasi nga, 'di ba, kapag hindi lumabas yung ina-expect mo, masasaktan ka lang, magagalit ka lang, at magiging irritable ka pa. Tapos, ang outcome is baka at stake or at risk pang mawala yung second runner-up finish in which napakataas ng accomplishment yan, I should say. So, nakita ko nga yung pagmumukha ko sa isang page na may ini-screenshot mismo yung pagmumukha ko. And the caption is, agree ba kayo na wag mag-expect dahil masasaktan ka lang sa huli? And some agree, pero meron din ang hindi. So, naiintindihan ko, we cannot really please everybody. So, that's it guys. Kung ano man yung tinatahak mo sa buhay, be neutral na lang, no? Accept na lang kung ano yung magiging kapalaran mo kasi that's life. So, you win some, you lose some. Okay? So, mag-follow na lang kayo sa aking social media accounts such as my Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Okay? So, thank you guys. Have a nice day and always think positive.